Hi everyone, and a big shout out to all our Kayayat, Katropa and Ka59. Here we are again to discuss the continuation of general orders for security guards. This time we will discuss the detailed or in-depth explanation of General Order Number 3. So stay tuned until the end of this blog for your additional knowledge. Just sit back, enjoy, be relaxed and happy learning to all. Hi, hello! Ito na naman po ang inyong information servant, blogger, and educator. Walang iba po kundi si Papa Dudes, also known as Kuya Manong. As usual, I would like to greet each and every one of you a pleasant, happy, and blessed morning, afternoon, and night. This time, ang topic na pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa General Order Number 3 o pangkalahatang kautusan pangatlo para sa mga security guard. Kaya manatili at tuloy-tuloy po nating tapusin ang vlog na ito para sa panibagong dagdag kaalaman ng bawat isa po sa atin. At sana po pakilike at pakishare ang vlog na ito sa mga kakilala po nating Kayeye, Katropa at Ka59. At bago ko simulan ang ating aralin, I would like to welcome everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order Number 3 for Security Guard states, to report all violations of regulations and orders I am instructed to enforce. Pangkalahatang kautusang pangatlo para sa mga security guard ay nagsasaad upang iulat ang lahat ng mga paglabag sa mga regulasyon at utos na iniatas sa akin na ipatupad. This order is a critical component of a security guard's responsibilities and can be broken down into several key aspects. Ang kautusang ito ay isang kritikal na bahagi ng mga responsibilidad ng bantay at maaaring talakayin sa mga sumusunod na pangunahing aspeto. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The primary purpose of this order is to maintain safety, security, and order within the area the guard is responsible for. By reporting violations, security guards help ensure that all regulations and protocols are followed, which is essential for preventing incidents, protecting property, and ensuring compliance with laws and organizational policies. Ang pangunahing layunin ng kautusang ito ay upang mapanatili ang kaligtasan, seguridad at kaayusan sa loob ng lugar kung saan responsable ang bantay. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga paglabag, tinutulungan ng mga security guard na matiyak na sinusunod ang lahat ng regulasyon at protokol na mahalaga para maiwasan ang mga insidente, pagprotekta sa ari-arian at pagtiyak ng pagsunod sa mga batas at patakaran ng organisasyon. Scope of violations. Saklaw ng mga paglabag. The types of violations that should be reported include unauthorized access, instances where individuals enter restricted areas without proper authorization. Ang mga uri ng mga paglabag na dapat iulat ay kinabibilangan ng hindi autorisadong pagpasok, mga pagkakataong kung saan ang mga individual ay pumasok sa mga pinaghihigpitang lugar ng walang wastong pahintulot. Rule breaches, any failure to adhere to established security protocols, such as tailgating or not wearing identification badges. Mga paglabag sa panuntunan, anumang kabiguang sumunod sa mga itinatag na protokol ng seguridad
tulad ng pagbuntot o hindi pagsusuot ng mga badge na pagkakakilanlan. Suspicious activities. Observations of behavior that may indicate potential criminal activity or security threats. Mga kahinahinalang aktibidad, mga obserbasyon ng pag-uugali na maaaring magpahiwatig ng potensyal na aktibidad ng kriminal o mga banta sa seguridad. Safety hazards. Situations that pose a risk to the safety of individuals or property, such as broken locks or malfunctioning security equipment. Mga panganib sa kaligtasan, mga sitwasyong nagdudulot ng panganib sa kaligtasan ng mga individual o ari-arian tulad ng mga sirang kandado o hindi gumaganang kagamitan sa seguridad. Reporting procedure. Pamamaraan sa pag-uulat. Security guards are typically expected to follow these steps when reporting violations. Number 1. Immediate reporting. As soon as a violation is observed, the guard should report it to their supervisor or the appropriate authority without delay. Karaniwang inaasahang susundin ng mga security guard ang mga hakbang na ito kapag naguulat ng mga paglabag. Pang-una, agad na pag-uulat. Sa sandaling maobserbahan ang isang paglabag, dapat itong iulat ng gwardiya sa kanilang supervisor o sa naaangkop na awtoridad nang walang pagkaantala. Number 2. Documentation. Guards should document the violation thoroughly, including details such as the time, location, individuals involved, and a description of the incident. This documentation is vital for any subsequent investigation or action. Pangalawa, dokumentasyon. Dapat idokumento ng mga bantay ang paglabag ng lubusan, kabilang ang mga detalye tulad ng oras, lokasyon, mga individual na kasangkot at ang paglalarawan ng pangyayari. Ang dokumentasyong ito ay mahalaga para sa anumang kasunod na investigasyon o aksyon. Number 3. Chain of command. If the situation requires immediate action, example a crime in progress, the guard should follow established protocols for contacting law enforcement or emergency services. Pangatlo, kadena ng utos. Kung ang sitwasyon ay nangangailangan ng agarang aksyon, halimbawa isang krimen na nagaganap, dapat sundin ng gwardiya ang itinatag na mga protokol para sa pakikipag-ugnayan sa tagapagpatupad ng batas o mga serbisyong pang-emergency. Consequences of not reporting. Mga bunga ng hindi pag-uulat. Failing to report violations can lead to several consequences, including liability. If a security guard fails to report a violation that leads to an incident, they may be held liable for negligence. Kapag nabigong mag-ulat ng mga paglabag ay maaaring humantong sa ilang kahihinatnan, kasama ang pananagutan. Kung ang isang security guard ay nabigong mag-ulat ng isang paglabag na humahantong sa isang insidente, maaari silang managot sa kapabayaan. Disciplinary action. Security personnel may face disciplinary measures from their employer for not adhering to this order, which can include reprimands or termination. Pagkilo sa pagdidisiplina. Ang mga tauhan ng seguridad ay maaaring humarap sa mga hakbang ng pagdidisiplina mula sa kanilang tagapag-empleyo para sa hindi pagsunod sa utos na ito, na maaaring sa mahigpit na pangaral o pagkatanggal. Importance of training. Kahalagahan ng pagsasanay. To effectively carry out this order, security guards should receive training on recognizing violations,
Understanding what constitutes a violation and how to identify it. Upang mabisang maisagawa ang kautusang ito, ang mga security guard ay dapat tumanggap ng pagsasanay sa pagkilala sa mga paglabag, pag-unawa sa kung ano ang bumubuo sa isang paglabag at kung paano ito matukoy. Reporting procedures, knowing the proper channels and methods for reporting violations. Mga pamamaraan sa pag-ulat, pag-alam sa tamang mga channel at mga pamamaraan para sa pag-uulat ng mga paglabag. Documentation practices, learning how to accurately record incidents and maintain logs. Mga kasanayan sa dokumentasyon, pag-aaral kung paano tumpak na itala ang mga insidente at panatilihin ang mga talaan. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa. In summary, General Order Number 3 emphasizes the importance of vigilance, accountability, and communication in the role of a security guard. By adhering to this order, guards play a vital role in ensuring a safe and secure environment. Sa buod, ang pangkalatang kautusang pangatlo ay binibigyan diin ng kahalagahan ng pagbabantay, pananagutan at komunikasyon sa papel ng isang security guard. Sa pagsunod sa utos na ito, ang mga gwardya ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng isang ligtas at matatag na kapaligiran. Okay, Doc, dito na po nagtatapos ang ating talakayan o paliwanagan tungkol sa General Order Number 3. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. Bye-bye, babu! And thank you for watching!